Check. Check. Hard sayings of the scriptures. Mga mahirap na mga maunawaan ng mga passages, mga mahirap maunawaan sa lumang tipan. Ito po ang serye na ating pinag-aaralan for the benefit of our visitors. At nagsimula tayo all the way almost sa Exodus, ligtan natin ng Genesis, may series ang ating kapatid yan. At ngayon ay dumako na tayo sa aklat ng Habakuk sa minor prophet. So malapit na tayo sa bandang dulo, halos 3 na lang, more or less yung natitira. At nasa 39th message na tayo if you're counting. At dito nga pinag-aaralan natin yung mga mahirap na mga passages, lalo na para sa mga kabataan natin. Sila ay pupunta sa kolehiyo, mag-aaral sila, baka merong mga pangungutya silang marinig laban sa Biblia. And so mahalaga din na malaman nila na bagamat mahirap ang mga passages na to, siguro pag minsan hindi tayo nag-a-agree sa lahat ng mga interpretation, pero at least merong mga reasonable, biblical, compelling explanations ang mga bagay na ito o ang mga bahaging ito ng banal na kasulatan. Last time, nasa Micah tayo, nakita natin sa Micah that from all the nations, mga Gentiles, kaninang umaga, nakita natin yung mga Hentil, yan yung pinropesiya ni Micah, magkakaroon ng gospel of peace. So yan yung nakita natin last time. Ngayon naman, sa Habakuk tayo, or Habakuk, pag minsan ang ating pronunciation, sa aklat na ito, medyo kakaiba ito sa lahat ng mga propeta. Kasi yung kalimitan ng propeta, may tinanggap na vision, tapos ibinabahagi nila. Itong Habakuk, ang kakaiba dito, ay parang isa itong dialogo. Para nakikipag-usap si Habakuk sa Diyos mismo. No, sa Diyos mismo. So parang nakalagay dito ay parang panalangin or dialogue of Habakuk and Yahweh. So yan ang medyo katakataka dito. Hindi lang yan, makikita natin dito, para nagrereklamo si Habakuk sa Panginoon mismo. Pero sa halip na pagalitan siya ng Diyos, ay sinagot siya ng Diyos. At sa bandang huli, ay siya ay umawit ng papuri at nagtiwala sa kaniyang Panginoon Diyos. Ang historical context, pahina na ng pahina, yung Assyrian Empire, subalit dahil dito ay maraming karahasan at injustice na nagaganap dito sa bayan ng Huda. Yan ang pinaka-konteksto. Pakinggan natin ang Habakuk chapter 1 muna tayo. Dalawa yung babasahin natin. Actually, mga kapatid, chapter 1 muna, verses 2 to 5. And then we'll skip to chapter 2, verses 2 to 4. So Habakuk, kung ando na kayo, hopefully yung introduction enough for you to find Habakuk in your Bibles. Verse 1, chapter 1, verses 1 to 5. Ang pahayag ng Diyos na nakita ni Propeta Habakuk. O Panginoon, hanggang kailan ako hihingi ng tulong at hindi mo pakikinggan? O dadaing sa iyo ng karahasan at hindi ka magliligtas? Bakit mo hinahayaang makita ko ang kamalian at tingnan ang kasamaan? Ang kasiraan at karahasan ay nasa harap ko. Paglalaban at pagtatalo ay lumilitaw. Kaya't ang batas ay hindi pinapansin at ang katarungan ay hindi kailanman nangingibabaw. Sapagkat pinaliligiran ng masama ang matuwid, kaya't ang katarungan ay nababaluktot. Chapter 2, verses 2 to 4, mga kapatid. Ang Panginoon ay sumagot sa akin, isulat mo ang pangitain at gawin mong malinaw sa mga tapyas na bato upang ang makabasa niyon ay makatakbo. Sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito at nagsasalita tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal, ay hintayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala. Masdan mo ang palalo, hindi tapat sa kaniya ang kaluluwa niya. Ngunit, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kaniyang pananampalataya. Manalangin muna tayo, mga kapatid. Hiligin natin ang biyaya ng Panginoon. Our Heavenly Father, tunay muli, nasa harap namin po ang inyong salita. Nawa ipaalala niyo sa amin
na meron mang mga karahasan, kawalan ng hustisya, evil and suffering in our midst, tulungan niyo kami na maghintay no matter how long at magtiwala at umasa lamang sa inyo sapagkat ito po mga dalangin namin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Si Peter Sullivan, taga-Inglaterra siya, ay napagbintangan ng pagpatay sa isang babae na ang pangalan ay Diane. At dahil dito, nahuli siya, nakulong siya, nakonvict siya. And for 38 years, ay nasa bilangguan siya. Hanggang siya ay umabot na sa edad na 68 years old. And finally, nadiskubre through DNA testing, alam niyo yung pagtitest ng mga DNA, finally, nakarating sa modern times, nadiskubre, na-analyze yung DNA niya, kinumpare dun sa DNA na nakita sa pumaslang kay Diane. And lo and behold, hindi nag-match yung DNA niya dun sa mga sample na nakuha sa napatay na babae. Pinalaya itong si Peter Sullivan after 38 years in jail sa sinasabing longest running miscarriage of justice sa Inglaterra. Pinakamatagal, no, na nakulong ang isang inosenteng tao. At pag nakakarinig tayo ng ganito mga balita, talagang naglulungkot tayo, nasisindak tayo, parang minsan nagingit-ngit tayo, bakit kinulong yung tao na yun? Sabi nga ng kanyang kapatid, ay nung mapalaya ang kanyang kapatid, ang sabi niya, we lost Peter for 38 or 39 years. But at the end of the day, it's not just us. Hindi lang kami ito. No? Tandaan natin, sabi niya, Peter hasn't won and neither has the family of Diane. Sapagkat hanggang sa kapanahunan na yon, syempre hindi pa nahuhuli kung sino yung tunay na may kasalanan. So maraming injustices and miscarriage of justice na nagaganap sa ating kapanahunan. At talagang pagminsan tayo mismo naapektuhan ito. At alam nyo, yan exactly ang naramdaman ni Habakuk dito sa kanyang aklat na ipinangalan sa kanya. Yung simula nung ating binasa sa verse 2, how long? No, yung mga kataga na yon ay ito'y isang introduction sa isang panaghoy o isang lament. No, sa mga awit, mga psalms ginagamit dito. How long? No, na parang walang justice, puro kaguluhan, puro karahasan. At sa gitna ng ganitong nangyayari sa kapaligiran ni Habakuk, sana makita natin ang leksyon na nakita rin niya. At here's the message for this afternoon. When God's justice is delayed, put your trust in Him, in His timetable. Pag na-delay yung justice, na-delay yung evil and suffering ay lumaganap, magtiwala tayo sa Kaniyang panahon o sa Kaniyang sa Diyos, sa ating Panginoon mismo. So, 2 puntos lamang ngayong hapon. Una sa lahat, let's realize that God allows evil and suffering for a time. No, talaga namang inaalaw ng Panginoon. Sana ito yung ma-realize natin dito sa ating teksto sa chapter 1, verse 2. No, yung ating binasa. Pansinin niyo sa verse 2, parang talagang paulit-ulit na yung pag-iyak ni Habakuk kay Yahweh. Di ba napansin niyo ba yon sa verse 2? O Lord, O Yahweh, how long shall I cry for help? And you will not hear. Grabe, ano? Parang pinagbintangan niya ang Diyos. Hindi ka nakikinig. Ako'y umiiyak. Or cry to you, violence, karahasan, and you will not save. Panay ang panalangin ko. Humingi ako ng tulong, pero hindi mo ko nililigtas. No, ganyan ang kanyang sinasabi. Kung tutuusin, napakatapang ng panalangin na ito. Kayo ba nakapanalangin na ng ganitong panalangin? Palagay ko, hindi pa, ano? Kahit siguro ako, hindi pa rin, ano? Antindi, no? Pag sinabing how long, alam nyo, 65 times ginamit sa Bible yan. Yung how long, no? How long? Na ito ay often ay merong kahalong pighati or anguish dahil nga sa kawalan ng katarungan na nangyayari sa lipunan. So parang inip na, no? Parang matindi na yung kanyang frustration sa kanyang nauobserbahan. Judah was overrun with crime apparently. Ang ginamit na salita, violence, karahasan. Para bang
Panginoon, karahasan, parang ganun. Do something. No, parang ganun ang panalangin dito. At yung violence o karahasan, pag ginagamit yan, yung Hebrew word na yan, kalimitan, ay physical violence. Talagang may karahasan physically. Hindi lang yung ininsulto verbally, inabuse verbally, kundi talagang may sinaktan, even pinatay. Kaya ganun katindi, parang walang sagot. Verse 3, tuloy natin. Why do you make me see iniquity? Parang sinisisi ang Diyos, ano? Bakit mo ako hinahayaan na makita yung iniquity? At pansinin nyo, kasi yung mga question ng how long o kaya why, bahagi talaga yan nung parang genre o uri na lament o panaghoy, no, sa mga awit. May lament dito, ano? Parang si Habakkuk was scandalized, terrorized, traumatized sa kanyang mga nakikita. Grabe ito, parang ganun. And pansinin nyo, 6 o 5 salita ang ginamit niya dun lang sa verse 3. No? Why do you make me see, number 1, iniquity or injustice? Yung salita ay wickedness, pwede rin trouble or sorrow. No? Kaya iniquity na nagdudulot ng trouble or sorrow. Why do you idly look at wrong? Iniquity, wrong. Na ang ibig sabihin parang may maltreatment, may suffering dahil minamaltrato. Distraction, number 3, and violence are before me. Distraction, pagwasak, yung salitang violence, 5 times na ginamit sa Habakkuk. 5 times. Talagang grabe yung karahasan nangyayari siguro doon. And why strife and contention arise? Strife and contention. Yung strife, ang salita pala na yan, ay parang related sa legal proceedings. Legal, proceedings. Kaya sa verse 4, pansinin nyo, anong sinabi niyan tungkol sa batas? So the law is paralyzed and justice never goes forth. Wala nang katarungan. Siguro dahil na-overwhelm na yung korte by the sheer number of cases. Ang dami ng isinampang kaso na paralyzed na. Sabi nga ng ibang commentators, baka hindi na sinusunod ng mga huwes yung kanilang, yung code, yung Israel, yung mga batas, civil laws ng Israel. At baka yung mga mayayaman, sabi nga kasi dito ni Habakkuk, for the wicked surround the righteous, verse 4 pa rin. So justice goes forth perverted. Na-pervert yung justice. So baka yung mayayaman, nasusuhulan yung mga huwes, kaya yung mga mahihirap ay naaapi. So yan yung lipunan na kinaharap ni Habakkuk. And so, dyan makikita natin, mga kapatid, that God allows evil and suffering for a time. So ano yung application sa atin ito ngayon, sa ating kapanahunan? Well, do not be surprised when we experience evil and injustice ourselves or in our world. Huwag tayong magulat kung tayo makaranas ng kasamaan and even injustice. It is a sinful world, a broken world. At in such a world, ay ito talaga yung maaasahan natin na pwedeng mangyari. Now, of course, we try to avoid it. We try to address it. We try to do something about it. Hindi naman yung basta na lang tayo tatanggap ng kasamaan. Of course, at times, we have to defend ourselves. But still, nangyayari yan whether we like it or not. Halimbawa, yung isang empleyado na nasa middle management ay nagsabi na sa kanyang blog, ang ganito. Sabi niya, Collins, I think ang pangalan niya, I have been passed over for promotion on 3 occasions. No, parang nagreklamo siya. 3 beses na akong na-bypass sa promotion. Sabi niya, I am not in a position to leave the company, but I desperately want to progress in my career. Hindi ako makalis. Persado ako dito. Siguro may mga binabayarang, may mga obligasyon, mga binabayaran, kailangan ng sweldo, di makaalis. I feel that I am stuck in the role that I am in. Pag minsan siguro, nararamdaman natin, parang may injustice na nangyari, may evil na nangyari, pero wala naman tayong kakayahan na i-address ito. Parang force move tayo. Ando na lang tayo sa sitwasyon na yon.
Now, why would God allow suffering? And of course, this is the big issue na binabato sa atin ng mga di mananampalataya, lalo na yung mga atheists. Why suffering? Kung may Diyos, why evil? Why suffering? There is really no logical explanation that will satisfy ang isang kagaya ni Peter na nabilanggo ng 38 years sa kasalanang di naman niya ginawa. Siguro walang makakasatisfy kahit anong logical explanation sa isang taong nakaranas ng ganon, ng emotional pain na naranasan, and even physical pain ng mga nakaranas ng grabing injustice sa ating lipunan. Subalit, ang isa nating makikita is that the biblical worldview offers the most intellectually and spiritually satisfying explanation for evil. No? Bagamat walang maka-explain fully bakit meron talagang kasamaan sa mundo that will satisfy everyone, pero kung naniniwala tayo sa Biblia, andito yung pinaka-satisfying na paliwanag. Alam naman natin na nangyari, kinreate ng Panginoon, perfect and good, ang lahat ng mga bagay, everything was good. God declared everything good. Genesis 1 and 2, subalit Genesis 3, pumasok ang kasalanan. At dahil dito ay nasira yung mundo na napakaganda sana. Pero baka sabihin man ng iba, bakit hinayaan ng Panginoon? Ano ba ang ginagawa ng Panginoon? Well, again, di natin fully ma-explain kung bakit ito hinayaan ng Panginoon. But one thing is sure from the Bible, the solution of evil and suffering is always in the mind of God. And the solution is so, kumbaga, out of this world. Pagkat ang solution ginawa niya ay ano? Ang kaniyang bugtong na anak ay nagkatawang tao at naranasan ang pinakamatinding evil and suffering that anyone can experience. Ito yung solusyon, ito yung naging paraan para ultimately ay ma-overcome ang evil and suffering. Jesus, when He incarnated, gaya ng alam natin, experienced the worst suffering a human can experience. Hunger, betrayal, loneliness, and of course, a terrible, torturous, almost inhuman death on the cross. Ito yung naranasan ng ating Panginoong Jesus. Grabe ang suffering na ito. And so in a real sense, God knows what it is to suffer. Nung bagamat napakahirap i-imagine. At siguro nagbabanggaan yung mga theological gears, How can that be? But yet in a real sense, because of the Lord Jesus Christ, He can identify. He was tempted in all points as we are, and yet without sin. No one can read the pages of the New Testament, even the Old, na hindi makikita yung grabeng pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga yung mga larawan sa Leviticus na binasa natin kanina, palaging merong kamatayan. For without the shedding of blood, there is no remission of sins. So think about this, brothers and sisters. Whenever we're frustrated, whenever we're afflicted by sufferings, whenever may mga injustice tayo na we witness, even against us. And maybe I'm talking to someone na ito ang ating nararanasan. Merong mga suffering, merong evil, merong mga injustice even. Nakita natin sa opisina, sa bahay, sa komunidad, sa barangay natin. Of course, we cannot totally explain ang mga bagay na ito, especially to someone who is suffering. But sana tayo bilang mga mananampalataya, palagi nating maalala, He did not spare His own Son, but delivered Him up for us all. At sana ito mag-comfort sa atin, dahil dumating na ang Panginoong Jesus, tiyak na may tagumpay tayo sa kasamaan at sa pagdurusa. Pero para sa mga bisita natin ngayon, na maaaring wala pa sa Panginoong Jesus, di pa kayo lumalapit sa Kanya bilang inyong Panginoon na tagapagligtas, sana ma-realize natin na nakakatakot yung kalalagayan natin. Pagkat pag namatay tayo at wala tayo sa Panginoon, ay magpapatuloy lalong higit ang suffering natin. Ang mga mananampalataya can look forward. Kahit sila ay bawian ng buhay, kahit kami ay bawian ng buhay, there's joy. Kaya sabi ni Pablo, for me, to live is Christ, and to die is gain. Pero kung wala ka sa Panginoong Jesus,
you will suffer the eternal wrath of the Almighty God. At kanina nakita natin yan, kaninang umaga rin, that He is the judge. Siya ang maghuhusga. At sana hindi natin ito maranasan. Sana magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Sana manampalataya kayo, umakap kayo, magtiwala kayo sa Panginoong Jesus lamang, na siya ang nagsabi that if we come to Him, we will never thirst, we'll never be hungry. He's the bread of life. Well then, secondly, and lastly, not only realize that God allows evil and suffering for a time, which is, I know, a reminder to many of us, but secondly, trust Him. Ito ang ating response. Trust Him in the midst of evil and suffering. And let's jump to Habakkuk 2, chapter 2, verse 2. And the Lord answered me. Nagpalitan sila, no? I think 2 cycles yan. But dito sa verse 2, sinagot ng Panginoon, si Habakkuk, write the vision or the revelation. So ito na nga, no, yung talagang parang literally nakikita natin yung yung how the Bible was given to us, no? Kasi talagang sinabi, no, write the vision, make it plain on tablets. Now, of course, God was not referring to this tablet, okay? Ang ibig sabihin ng Panginoon ngayon, noon pala ay yung clay tablets, no? So talagang may written na, yung inscripturated na. Talagang ayun ang plano, no, ng Panginoon na magkaroon ng Biblia. Now, that's an aside. Pero sana nakita natin, no, talagang ando na yung plano na magbigay ng Biblia. Sulat sa tableta, okay? At yan ang ginagamit nila noon to preserve in writing yung mga dokumento. Bakit? So that he may run who reads it. Medyo hindi malinaw, pero apparently merong mga heralds, merong mga tatakbo at magbabahagi nito. So kaya kita-kita natin doon, revelation, di ba? Inspiration, inscripturation, pagsusulat, and of course, dissemination. So God's message clearly was to be recorded, preserved, and proclaimed. Essentially, yan ang ginagawa natin even in our times. But verse 3, for still the vision awaits its appointed time. Pinaalala ito. And din ang ating lesson sa Ecclesiastes, no? Naalala nyo? May appointed time. Ipinaalala na darating yung tamang panahon, it hastens to the end. Parang mabagal. How long, O Lord? But it actually hastens to the end. Sabi dito ng Panginoon, kay Habak, it will not lie. Hindi ka lulukuhin ito. Hindi nagsisinungaling ang pangitain na ito. Habakuk, if it seems slow, di ba? Yan ang pakiramdam mo ngayon, Habakuk, mabagal ito. Wait for it. Wait for it. It will surely come. So grabe yung parang fatherly care ng Panginoon sa propetang itong mareklamo, who dare to ask why? How long? And yet, ang bait ng Panginoon sa kanya, hintayin mo. No, hintayin mo. It will surely come. It will not delay. Yung malamang pinatutungkulan ay yung pagpasok na ng mga Babylonia dito. Sasakupin na sila Malapit na, may mga karahasan. Ang gagamitin ng Panginoon na maghusga ay napakasamang bayan, yung mga Babylonia. Kaya grabe pa yung kanilang maranasan lalong karahasan. So, antindi pa, nung naranasin nila. Pero sabi ng Panginoon Diyos, huwag ka mainip, Habakuk. Alam ko, mahirap to, matindi. But it will not delay, darating ito. Kaya verse 4, ito na, the famous verse 4. Behold, his soul is puffed up. Sino yun? Medyo hindi sinabi. Pero yung context nga na parang merong mga darating, merong mga kaaway sila, dun sa just before this, sinabi ng Panginoon na gagamitin yung mga Babylonia para sa kanila. So, baka malamang ito ay mga taga-Babylonia. Kasi yung their soul is puffed up, mayabang itong mga ito. Of course, with their power and might, talagang tinrampol nila yung mga kaaway nila. Kasama na nga itong Judah sa kanilang conquest ng Jerusalem. They may be puffed up, sabi ng Panginoon, it is not upright within him. Problema yung kalooban niya. In fact, malilipol din itong Babylonia at huhusgahan. Pero mahalaga yung ikalawa, but the righteous shall live by faith. Ang mananampalataya, ang matuwid,
ay mamumuhay sa pananampalataya. Wow, napakatindi ng salita na yan, ano? 3 words only in the Hebrew. Tatlo lang eh. Yung but the just or the righteous shall live by faith. No? Again, I don't really know Hebrew, pero just to give you a flavor, yung tatlong salita, Tzadik, righteous, Haya, live, Emuna, faith. So, literally, tatlo lang yan. Tzadik, Haya, Emuna. Righteous, live, faith. Yan lang yun. Dinagdag na lang yung mga nasa gitna, no? Base sa context na ito. And these very words means, of course, sa kanila, no? Let's understand muna sa kanila, ay parang sinasabi ng Panginoon, magtiwala kayo sa akin. Maraming karahasan. Darating pa ang Babylonia. Gagamitin ko yan para parusahan kayo, lalo pa makakaranas ng karahasan. Pero maghintay kayo, darating ang panahon. No? Matatapos din itong inyong mga dinadanas. In the meantime, the truly righteous and the truly godly shall live by faith. Bagamat parang di nyo makita, bagamat parang malabo sa inyo ngayon, darating ang pagliligtas ng Diyos. Of course, sa mga taga-Babylonia, more immediately, sa context nila, pero pagdating sa New Testament, ito na. Ginamit ni Apostol Pablo ito, no, sa kanyang 2 sulat at ng aklat ng Hebreo. Ayan na yan, Romans 1:17, sa pinakauna, no, the wrath of God has been revealed, but now the righteousness of God, the just shall live by faith. Galatians 3:11, the just shall live by faith. Hebrews 10, the writer of Hebrews, could be Paul, but likely not Paul, verses 37 to 38. Now, I want to tell you something more about it. Pero napakatindi ng mga sabihin nating theological discussion kung paano ito inappropriate, kung paano ginamit ni Pablo yung the just shall live by faith, paano niya ito in a way transpose at ginamit sa New Testament. But just to make the long story short, makita natin how the New Testament, the New Covenant, and the Old Covenant ay parehong itong pinapangaral. The righteous shall live by faith. Posible sa kanilang konteksto, ibig sabihin nito, yung kanilang Christian life ay magsisimula at magpapatuloy sa pananampalataya. Ganun din naman sa atin. Nagsimula ang ating buhay pananampalataya sa pananampalataya. Kaya nga, by faith alone, at magpapatuloy ang ating buhay pananampalataya in the midst of evil and suffering by the same trust, childlike faith to our triune God. Mas luminaw sa atin ngayon what it means to trust God alone and to live by faith in Him. So mga kapatid, I'll leave it at that in the interest of time. Ano yung application sa atin ito, mga kapatid? Well, gaya ng ating nabasa, let's pray for, let's strive to trust God more in the midst of evil and sufferings in this world. Ating sikapin, panalangin natin, Panginoon, bigyan mo ako ng pagtitiwala sa inyo, sapagkat talagang pagminsan ay nadidelay ang response ng ating Panginoon Diyos. Bagamat tayo dumaranas na ng mga pagdurusa. Alam niyo, yung isang mananampalataya, nangyari naman to sa Amerika, by the name of Kelvin. Now si Kelvin, napaka-zealous sa paglilingkod sa Panginoon. He's a deacon of his church, the Elizabeth Baptist Church in Atlanta. He's a Sunday school teacher. He's a Bible study leader. At the same time, he's an multi-awarded fire chief ng Atlanta. Siya mismo yung chief ng mga firefighters. At minsan, nag-draft siya ng isang maiklit na booklet, mga 162 pages na booklet, na sinel-publish lang niya na ang title, Who Told You That You Are Naked? Di ba yung sa Genesis, nung nagkasala na, Who told you you are naked? At dito, ang kanyang intention ay, sabi niya, para tulungan ng mga Christian men to overcome feelings of guilt and condemnation over past sins. Para ma-overcome ng mga kalalakihan yung mga dati raw kasalanan na nagawa nila. So, para sa mga young men ito. Pero may half page. Doon sa aklat na yun, 162 pages, may kalahati lang naman pahina, dinevote niya sa homosexuality and why it is a sin. Nakita yon ng kanyang mga office mate. Kinasuhan siya. Ba? Kasi sabi mo, ano itong taong ito? Siguro sa prejudiced,
taong ito ay bigot, against sa mga ganitong klase ng orientation. Dahil dito, dahil dyan, he has been fired from his position. Pinire siya. Kahit yung aklat niya, sinulat naman niya para sa mga churchmates niya. Dahil nung nakita nga ito, nung kanyang mga kasamahan, kinasuhan siya. And so pag dumarating yung ganitong mga pagsubok, di ba nakakapangit-ngit, Kasi parang, is that just? Is that fair? Ito ba ay something na maaaring maranasan natin? Well, more and more, malaking possibility, lumalaki yung possibility na yung secular world ay nag-i-expand at nagiging malakas at lumiliit yung space ng mga kagaya nating mga mananampalataya. And so it's possible. I'm not a prophet or predicting na tsak na mangyayari bukas ito. I'm simply saying na nangyayari ito sa ibang lugar at pwede mangyari sa atin. At makaranas tayo ng ganito mga injustice sa ating buhay. Sana ma-realize natin, in each generation of believers, tinatawag tayong magtiwala sa Panginoon. Sa gitna ng ganitong mga pagkakataon, sa gitna ng mga pagsubok, na parang tayo nakakaranas ng suffering and injustice. We can be honest in our prayer. Just like Habakkuk, how long, O Lord? May mga panahon na naiinip din tayo Pray tayo ng pray, pero parang walang sagot ang Panginoon. Naging honest siya. Pinakita niya yung burdens niya. Di naman siya pinagalitan ng Diyos because of his honest prayer and confession. And again, maybe, brother or sister, you're suffering. Maybe mga dinadanas kang kahirapan, even injustice, even evil from around you, from your neighbors, your office mates, your schoolmates, even your family members. Sana ma-realize natin, magtiwala tayo sa Panginoon. Ito ang kanyang tawag, the righteous shall live by faith. Darating din yan, huwag kang mainip. Sabi niya kay Habakkuk. At yan din ang mensahe sa atin ng Panginoon. Sooner or later, darating ang pagtutuwid, darating ang pagtatama, at ating mararanasan ang deliverance ng ating Panginoon. So in summary, nakita natin, God allows evil and suffering for a time. Let's remember that. In fact, alam natin, we experience it. But in the midst of all of this, trust Him. Trust Him. Yan ang mensahe ni Habakkuk para sa atin. Alam nyo, minsan, and I think nakwento ko na sa iba sa inyo to, siguro decades ago, some will remember, meron daw isang aspiring musician na gusto niyang mabilang doon sa Imperial Orchestra. Kasi nga, Imperial ito yung nagpe-perform sa harap ng hari. At gusto niyang mapasali siya doon. Pero ang problema, wala siyang kaalam-alam na instrumento. Yung nga lang, mayaman siya. He came from wealth, nobility, kumbaga, malakas siya. Naipilit din at naisama siya sa orchestra. Pero ang sabi ng conductor sa kanya, sige, diyan ka na lang sa likod. Ito yung flute. Kunwari, nagpe-play ka ng flute. Para at least, maka-perform ka. Kasi ang dami ng orchestra, Sino makakahalata? Ayun nga ang ginawa niya. For 2 years, according to the story, 2 taon siya, tuwing pag-perform, meron siyang flute. Pag ganun siya. Pero wala naman lumalabas. But finally, after 2 years, nagpalit ng conductor. Mahigpit na yung conductor na pumalit. Sabi niya, gusto ko marinig kayo isa-isa. Isa-isa. Para malaman ko sino yung karapat-dapat na mapasali sa ating Imperial Orchestra. Siyempre, panayang palusot niya ng una, may sakit ako, hindi ako pwede. But finally, nakahalata, nagpadala ng doktor at na-reburkar na talagang wala siyang alam. Hindi na siya, inamin na niya, yun nangyari for the past 2 years. At sinabi nga ng account, that day, he had to face the music. He had to face, literally, the music na wala siyang alam na musika. At alam niyo, nagpaalala sa akin ito, that the judgment of God will come. There are times, marami tayo ngayon, as if we're an orchestra. Marami tayo, and all of us are here. Lahat tayo nananalangin, lahat tayo kumaawit, nagbabasa lahat tayo ng Biblia. Sana hindi mangyari. Na meron sa ating kalagitnaan who's going through the motions, playing the flute, and yet not really making music. Sapagkat darating ang araw that our judge will come at pakikinggang isa-isa kung tunay nga na tayo ay nanampalataya, kung tunay na tayo righteous, and that we truly live by faith. Sana mga kapatid, bawat isa sa atin
loobin ng Panginoon na lahat tayo magkasama-sama, di lang dito, sa Trinity Bible Church, Fellowship Hall or Worship Hall, kundi doon sa new heaven and new earth. And as we head to the Lord's Supper, we are reminded na kaya tayo hindi mahuhusgahan ay meron ng tumanggap at dumanas ng kaparusahan na para sa atin. At ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sana itong maalala natin as we now partake of the Lord's Supper. Manalangin tayo mga kapatid. Our Heavenly Father, tunay nga, at times we're also frustrated. Kami po ay may mga panahon din na parang di makapaniwala sa mga karahasan at kasamaan na nangyayari sa lipunan at even sa aming mga sarili. Panginoon, tulungan niyo kami na huwag mainip sa ganito mga pagkakataon. Ipanalangin patuloy, even our frustrations, ipaalam sa inyo. At nawa, tulungan niyo kami na mabuhay sa pananampalataya, patuloy na magtiwala sa gitna ng sinful, broken world that we live in. Tulungan niyo kami na magawa ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon mga kapatid, tutungo na tayo sa ating banal na hapunan at aawitin